Hello mga kaibigan ng mga kabaraya sa buong mundo at sa Pilipinas. Ito po ang Alejandro Vidal TV, ang iyong kaibigan at kabaraya. So ayan mga kaibigan, natin pag-uusapan yung pera ng South Korea. Meron ka ba niyan at magkano ito ngayon sa local buying sale sa Pilipinas at sa online? So ayan, kung mayroon ka niyan mga kaibigan ay maswerte ka. Yan po ay year 1982. So bago ang lahat mga kaibigan, sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo at walang sa mga kapahamakan. Ayan mga kaibigan, mayroon din mga ilan nagtatanong, nabibili ba daw yan? So ayan, mababasa mo dyan, 10 won. Won po ang tawag sa pera nila, sa atin ay peso, the Bank of Korea, 1982. Hindi nilagay South Korea. Ito po ay pera ng South Korea, 10 won, na ginawa mula 1970 to 1982. So malalaman nyo rin ngayon kung ano yung pinakamahirap hanapin sa year 1970 to 1982. Bali ito po ay gawa sa brass, 65% na copper at 35% na zinc. Yan po ay brass. Yung kalimitan po sa ganitong barya mga kaibigan ay nangingitim kasi po nga po ang brass ay nangingitim yan pag yan po ay na-expose sa ibang substances, sa ibang chemical, nangingitim po ang brass. Yan po yung kanyang characteristics mga kaibigan ng barya. So ayan mga kaibigan, bali meron tayong isang perasong 1982. Bali ang 1982 po ay na mahirap na ditong hanapin sa ngayon mga kaibigan. Pero ang collectible, highly collectible yung mga UNC, brilliant uncirculated. So ayan mga kaibigan, yung kanyang gilid ay smooth at yung kanyang likod, mababasa mo naman yan dyan, yung shipon po ang basa dyan, Hangot Ongheng, ibig sabihin yan, Bank of Korea. Ito po yung Dabuta Pagoda na isang national treasure ng South Korea na matatagpuan sa Gyeongju mga kaibigan. So kung mayroon ka, kung bago ka man o dati ka ng miyembro ng mga coin collector group sa FB, anything naman mga kaibigan na barya, banknotes ay mayroong value siyempre. Pwera lang kung ito po ay punit-punit na, may bawas na, sobrang dumi na, at o kaya ay kalawangin niya po, walang value po yan. Ayan mga kaibigan. So ang baryang ito mga kaibigan, ang presyo nito, nabili ko ito sa halagang 42 pesos sa lugar ng South Korea. Yan, yung South Korea mga kaibigan, matatagpuan po yan kalapit ng Japan. Sa bandang itaas ng Taiwan mga kaibigan. Kasama siya sa Southeast Asia mga kaibigan. Yung maraming mga OFW na nagtatrabaho diyan mga kaibigan. So bali, ang ganitong klaseng baryan na 1982 mga kaibigan ay hindi gold, hindi rin silver. At merong ginawa ang South Korea na 20 million piraso. So napakadami mga kaibigan. Sa South Korea ay hindi mahirap maghanap ng barya na ganitong klase. Pero yung 1982 alone, medyo mahirap hanapin ito kasi ito, hinanap ko talaga ito. Kasi ang para natin na pagbibili sa mga ukay-ukay ng barya ay talagang hinahanap ko lang yung mga hard to find mga kaibigan. Gold, silver, yan lang po hinahanap ko pag hunting ng barya. So bali nabili ko ng 42 pesos mga kaibigan. Pero kung akong tatanungin mo dito sa Coin Collector Group sa FB ay wala pa akong nakita nagbebenta na ganitong year. Yung ibang year mga kaibigan, meron din ng mga nagpo-post. Nagtatanong sila kung may value. So ayan. Bali wala tayong makikita nagpo-post. Pero sa YouTube mga kaibigan, meron ding mga pailan nila na nagbablog pero wala silang nilalagay na malaking presyo kung magkano ang bintahan nito. Pero dito kay numista.com, pag sinilip mo yung kanyang site, mga kaibigan, tinignan mo, ito ay mayroong 4% ng frequency ayon sa kanila. At yung pinakamahirap hanapin sa ganitong barya, yung 1982 ay yung proof coin na mayroong 2,000 piraso ang ginawa mga kaibigan. So ayan po yung 1982 at ang mahirap hanapin, yung pinakakunti ang mintage, yung 1981 mga kaibigan, yun po ang pinakamahirap hanapin sa ginawa mula 1970 hanggang 1982 na barya. Yung 1981 na mayroong mintage na 100,000 piraso ang ginawa. Bali ang presyo nito, yung 1982 alone kay numista.com, yung fine condition ay 11 pesos at yung very fine condition
ay 21 pesos. Itong hawak ko mga kaibigan, good condition lang ito. Around 10 pesos lang. Pero mga kaibigan, dito sa Pilipinas, sa mga reseller, bibili nila sa iyo yan ng 5 pesos ang isa. Ayan. Pero kung ibibenta naman nila, maabot yan ng 30 pesos pag paisa-isa. Mas mainam mga kaibigan ang mga barya, katulad dito ay mga brilliant uncirculated o kaya uncirculated kasi mas mabilis pong mabinta pag mga ganun. Pero ang ganitong mga year mga kaibigan, pahirapan tayong hanapin ito sa Pilipinas. Kung nasa Korea tayo, mabilis mahanap yung ganitong barya. Kasi sa Korea mga kaibigan, ay marami ding mga coin collector doon sa sites ng pinaghahanapan ko. At bihira ka lang din makakita ng mga hard to find mga kaibigan. Sa eBay mga kaibigan, meron nag-post doon at binibinta niya ng 115 pesos and 66 centavos, yung isang 1982. At ayon naman kay ucoin.net, ito po ay nagkakalaga ng 0.37 or sa peso ng Pilipinas in conversion ay nagkakalaga ito mga kaibigan ng 21 pesos. Ay mga kaibigan, yung mga bultuan na bintahan dito sa Pilipinas na itong bariya, ito ay bibilin lang sa inyo ng yung mga reseller mga kaibigan. Pag bultuan, maramihan, 100 pesos pataas mga kaibigan, binibili lang nila yan ng 3 ang isa o kaya 5 pesos isa mga kaibigan. Kasi bibinta nila yan na 5 pesos isa o kaya 10 pesos para naman din naman mga kaibigan tumubo sila. Pero pag paisa-isa mga kaibigan, normally 30 pesos ang isang piraso na gantong barya dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtitiwala. God bless you all. Bye-bye!